Ito pong hydraulic brake light switch natin na ito. Marami nagsasabi na hindi po siya gumagana. So iti-testing natin. Pero bago natin i-testing mga boss, explain ko muna sa inyo mga boss. Wala po yan sa pyesa, nasa nag-install po yan kung marunong o hindi. Tapos sabi ng iba, naglilik daw siya dito mga boss yung kanyang brake fluid dito. Hindi po yan naglilik mga bossing kasi silyado po yan. Binalatan nga natin. Nabuksan na ano pa yung wire niya sa kakahugot natin, sobrang higpit yung ano niya. So rin cable tube niya kaya medyo nahatak yung kanyang wire. Silyado yan mga bossing. Tapos meron siyang butas na maliit. Yan. Pag pumiga tayo sa preno kasi, yung brake fluid, papasok po dyan yung pressure niya sa maliit ng butas na yan. Then tutulak niya ganyan yung pump sa loob. Magkocontact po yan, yun magkakaroon ng contact tong dalawang wire na yan. Tapos meron po yan tatlong washer na alloy. Dito natin siya itutono mga bossing. Ito dalawa lang yung sa atin kasi ginamit natin yung isa. Kagaya po dito mga bossing, pag hindi natin nilagay yung tatlong washer, kailangan magtapat kasi yung butas na yan, yung banjo bolt na yan dito sa ating hydraulic pump na yan, dapat ganyan siya. So kailangan pa natin ilagay yung washer dito sa kabila. Kikita nyo yan, may washer yan, ilalagay natin yan dito. Yan, pakita ko na lang pag ayaw mag-focus yung camera. So yan, tumapat na yung ating hydraulic switch dun sa butas ng ating banjo bolt. At dito sa kabila, hindi na natin kailangan lagyan ng washer yan kasi aluminum po itong ating hydraulic pump switch na ito. Kaya kusa yan magsisil. Pag nagkakabit kasi tayo ng pyesa, kailangan po aralin natin kung ano yung function niya, kung paano siya gumagana at basta ganun. Itong hydraulic switch natin na yan, kahit anong pwesto naman yung gagawin natin yan, depende kung anong sa trip nyo. Pwede po yan. Malaki yung butas nito, tapos yung banjo bolt maliit po siya, kaya yung brake fluid meron pa rin siya dun, yung pressure niya. Nagets nyo ba mga boss? O ito mga boss, hindi na natin siya kinonek sa sa signal light kasi para hindi na tayo magbaklas ng wirings. Dito na lang sa multi-tester. Pag nagkaroon ng contact yan, magbabasa rin yung multi-tester natin. Try natin ba? O di ba? Tapos saan dyan yung naglilik? Wala yung naglilik mga boss. Tingnan nyo, saan dyan yung naglilik? Saan dyan? O di ba? Mas matibay talaga to mga bossing to, hydraulic switch natin na yan. Tingnan nyo to, sira na kasi nga nababasa ng tubig kaya ganun. Nagko-corrosion po siya, not like dito na silyado siya mga boss. Tapos hindi na kayo palit ng hydraulic brake switch. Tapos dito naman sa mga brake pump natin mga bossing. Naku, napakagandang ilagay po yan dyan mga boss. Ito ang sa atin pag nasira yan, papalitan natin yan kasi madaling mangalawang yan lalo na pag nababasa ng ulan tapos nasisira yung spring sa loob. Nasubukan na to ng mga bossing ng ibang kapwa nating rider. Alam nila yan mga boss. Basta po laging tatandaan pag aftermarket yung ikakabit natin. Kahit pa plug and play yan mga bossing. Merong konting adjustment talaga dyan. Kailangan mabusisi tayo sa pagkakabit ng pyesa kung ano yung epekto niya o kaya naman ay paano siya gumagana para hindi po magkaroon ng problema yung mga unit natin mga bossing. Yun lang, ride safe, peace out.